Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1283-88. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang sinaunang God Gilded Gold ng Blazing Gold Race ay hinahamon ang Ancient God Ice Origin kaagad pagkatapos makipaglaban kay Benjo. Ang Ancient God Ice Origin ay isang napakalakas na pag-iral sa rank 7 Ancient Gods of the Spiritual Race, ngunit hindi ko pa narinig ang tungkol sa Ancient God Gilded Gold na ito. Ang mga manunood ay lahat ay natigilan sa hamong ito. Ang Ancient God Ice Origin, na nagsasabi lang kay Francis kung ano ang gagawin, ay natulala din. Iniisip pa niya kung pinaglalaroan ba siya ng mga tenga niya. May direktang humamon sa kanya, at ginagawa ito ng challenger na ito pagkatapos makipaglaban sa pinakamataas na rank 6 Benjo. Gustuhin man siyang kalabanan ng taong ito, dapat ay nagpahinga man lang siya para makalaban siya ng buong lakas. Tila sigurado ang Blazing Gold Race sa kanilang tagumpay sa dalawang Ancient Gods na talagang hamanin nila ako kaagad, haka-haka ng Ancient God Ice Origin. Ito ay maaaring isang pagkakataon para sa kanya, ngunit ang sinaunang Diyos Ice Origin ay kailangan pa ring makita kung ano ang sasabihin ng pinakamataas na antas ng espiritual na lahi. Pumunta ka. Bagamat naramdaman ng mga upper echelon na miyembro ng spiritual race na may mali, maaari lamang nilang ipadala ang Ancient God Ice Origin. Pagkatapos ng lahat, ang hinahamon ay ang pinakamalakas na manlalaban sa panig ng espiritual na lahi. Kung hindi nila tatanggapin ang laban na ito, sila ay magiging katatawanan ng Zilling Zone. Ang Spiritual Race Elders ay nag-isip na ang Blazing Gold Race ay nagpaplano lamang na gamitin ang Ancient God Gilded Gold para isugat ang Ancient God Ice Origin. Pagkatapos ay magpapadala sila ng Ancient God Gold Fury para talunin ang Ancient God Ice Origin at makuha ang tagumpay. Mayroon silang dalawang sinaunang Diyos. Ang sinaunang Diyos Ice Origin ay kailangang labanan sila ng sunod-sunod anuman ang mangyari. Bumantong hininga ang espiritual na lahi 5th Elder. Whoosh! Ang sinaunang Diyos Ice Origin ay tumalon sa entablado ng pakikipaglaban. At dito ko naisip na hindi ka mangangahas. Tumikim ang sinaunang Diyos na Gilded Gold, ang pinanibik na bumalatay sa kanyang mga mata. Dahil nakaakyat na ako, ipapababa na agad kita. Buong pagmamalaking sagot ng Ancient God Ice Origin. Sa kanyang mga mata, ang Ancient God Gilded Gold ay tiyak na mas mahina kaysa sa kanya. Bukod pa riyan, katatapos lang ng Ancient God Gilded Gold sa pakikipaglaban kay Benjo. Pagkatapos ay hayaan mo akong makita kung mayroon kang karapatan. Habang umuungal ang Ancient God Gilded Gold, ang kanyang aura ay nagsimulang lumaki, ang madilim na gininto ang apoy ay bumalot sa kanyang katawan at ginawa siyang isang Diyos ng digmaan ng apoy. Makikita mo. Nanlamig ang mga mata ng Ancient God Ice Origin habang unti-unti niyang ina-activate ang kanyang spiritual race bloodline. Ang Heaven Earth Yuan Chi sa paligid niya ay agad na naging isang nagyayelong ambon. Sa sandaling ito, ang Ancient God Ice Origin ay tila kaisa ng Heaven Earth Yuan Chi, ang bawat galaw niya ay may matinding kapangyarihan. Shroom! Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang mga nagyayelong kristal ay namuo at naging isang serpentine dragon na sumisingil sa Ancient God Gilded Gold. Golden light sa gradong katawan. Pinaandar ng sinaunang Diyos na gininto ang ginto ang kanyang kakaibang pisikal na katawan. Ang nakakasilaw na mga tato ng apoy ay lumitaw sa kanyang katawan habang ang nagbabagang pisikal na enerhiya ay dumaan sa lugar. Ding ding! Bang! Ginamit ng Ancient God Gilded Gold ang kanyang mabigat na katawan para labanan ang pag-atake ng Ancient God Ice Origin, ngunit napaatras siya ng ilang hakbang, at maraming gasgas ang naiwan sa kanyang dark golden body. Iyon lang ang mayroon sa iyo. Ang mga mata ng Ancient God Ice Origin ay kumislap sa liwanag habang sinimulan niyang gamitin ang higit pa sa kanyang bloodline power. Ang buong entablado ay nagsimulang kumikinang sa mga nagyayelong kristal habang ang isang mabigat na presyon ay bumaba sa sinaunang Diyos na gininto ang ginto. Pakiramdam ng sinaunang Diyos na Gilded Gold ay parang ang buong mundo ay laban sa kanya, at dahan-dahan siyang nakaramdam ng panganib. Napakalakas! Ang sinaunang Diyos Ice Origin ay umabot na sa antas na ito. Ang sinaunang Diyos Gilded Gold ay hindi na magtatagal.
Ngunit hindi magiging madali para sa Ancient God Eyes Origin na talunin ang Ancient God Gilded Gold. At saka, kailangan niyang harapin ang Ancient God Gold Fury pagkatapos. Nagkomento ang mga manunood habang pinagmamasdan nilang mabuti ang laban na ito. Ancient God Gold Fury, alam mo ba kung paano naging napakalakas ng Ancient God Gilded Gold? Ang tunay na Diyos na si Miggy ay hindi maiwasang magtanong. 30 taon na ang nakalipas, ang Ancient God Gilded Gold ay True God Gilded Gold lang, isang ordinaryong True God of the Blazing Gold Race. Ang ilan sa rank 7 Ancient Gods ng Blazing Gold Race ay hindi man lang alam kung sino siya. 30 taon na ang nakalilipas, ang True God Gilded Gold ay naglalakbay sa mundo upang maasa ang kanyang sarili at subukang makapasok sa hanay ng sinaunang Diyos at magningning sa loob ng naglalagablab na Gold Race. Hindi naman masama ang kanyang kapalaran dahil hindi sinasadyang nasira siya. Mensahe ng Ancient God Gold Fury. Maaaring dahil sa pagkasira na iyon. Ang tunay na Diyos na si Miggy ay mukhang nasa sabik. Tunay nga, ngunit kung tungkol sa kung ano ang nasa kapahamakan na iyon at kung ano ang kanyang nakatagpo, tanging ang pinakamataas na echelon ng Blazing Gold Race ang nakakaalam. Hindi rin alam ng Ancient God Gold Fury ang buong kwento. Anuman, tiyak na hindi normal ang pagkasira na iyon dahil ginawa nitong True God Gilded Gold mula sa isang ordinaryong disipulo ang isa sa pinakamahusay na Ancient Gods of the Blazing Gold Race. Ang Ancient God Gilded Gold ay bumalik kaagad ng ang Blazing Gold Race ay nakikipaglaban sa spiritual race sa Heaven Crystal Fire Spirit Vein. Kaya, iminungkahi ng Blazing Gold Race ang laban sa pagsusugal na ito habang nagpapataw ng kumpletong blackout sa anumang balita ng Ancient God Gilded Gold upang siya ay magsilbi bilang kanilang alas. Tanging ang mga disipulong nakikibahagi lamang ang nakapansin sa ilang mga detalye na ang Ancient God Gilded Gold ang alas ng laban na ito sa pagsusugal. Ngunit tila ang Ancient God Gilded Gold ay hindi tugma para sa Ancient God Eyes Origin. Ngumiti ang tunay na Diyos na si Miggy. Sa kanyang pananaw, ang Ancient God Gilded Gold ay hindi ganoon kakilakilabot. Nagpakita lang siya noong kailangan siya ng Blazing Gold Race at sa gayon ay natanggap ang pabor ng upper echelon. Pinaglalaruan lang ng Ancient God Gilded Gold ang Ancient God Eyes Origin. Ang tunay niyang lakas ay mas malaki kaysa sa Ancient God Eyes Origin. Humalaklak ang Ancient God Gold Fury bago muling nag-message. Bago ang laban sa pagsusugal, inayos ng upper echelon ng Blazing Gold Race na makipaglaban siya sa Ancient God Gilded Gold, kaya malalim ang pagkakaunawa niya sa lakas ng Ancient God Gilded Gold. Ganun ba? Ang tunay na Diyos na si Miggy ay mukhang hindi makapaniwala. Sa sandaling ito, isang nanginginig na pisikal na kapangyarihan na may halong malupit na gintong apoy ang sumabog palabas. Kaboom! Madilim na gininto ang apoy na galit na nakipagsagupaan sa nagyayelong mga kristal. Sa huli, ang lahat ng kapangyarihan na nakondense ng Ancient God Eyes Origin mula sa pag-activate ng kanyang bloodline ay winasak ng Ancient God Gilded Gold. Ang lakas mo! Ang Ancient God Eyes Origin ay biglang nalungkot. Sa sandaling ito, ang Ancient God Gilded Gold ay nagpapalabas ng isang antas ng kapangyarihan na ganap na kapantay sa kanya. Ano ang nangyayari? Paano magiging ganito kalakas ang sinaunang Diyos na ginintuan ng ginto? Kaya ang Ancient God Gilded Gold ay nagtatago ng kanyang lakas sa buong panahon. Ito ang tunay na ace card ng Blazing Gold Race. Tila ang spiritual race ay tumitingin sa isang kaawa-awang pagkatalo. Umalangaw-ngaw sa pandinig ng mga tao mula sa lahing espiritual ang mga hiyawa ng alarma at mga buntong hininga ng papuri. Ang mga disipulo ng espiritual na lahi ay may mga pagpapahayag ng galit at pag-aatubili, ngunit wala silang magagawa. Ang mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race ay lahat ay may mga pangit na pagniwi. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, magiging napakahirap para sa kanila na makakuha ng kahit 10% ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat ngayon. Di ba sabi mo ilalabas mo ako sa stage? Nagsalita ang sinaunang Diyos na Gilded Gold na may pananakot na tono at walang awa na tingin. Cut the small talk. Sa isang malungkot na tingin sa kanyang mukha, ang Ancient God Eyes Origin ay agad na nagpatawag ng isang espada ng yelo na nagsimulang maglabas ng lamig sa paligid. Ice Crystal Celestial Slash. Itinaas ng Ancient God Eyes Origin ang espada, at bumaril ang isang stream ng nakakagigil na divine power.
Hindi na nakapagpigil ang Ancient God Ice Origin. Kinuha niya ang kanyang mataas na kalidad na banal na sandata at ginamit ang isa sa kanyang pinakamataas na kakayahan. Thwish! Isang napakalaking ice crystal sword ang bumaril sa entablado patungo sa Ancient God Gilded Gold. Ngumisi ang sinaunang Diyos na ginintuan ng ginto. Bago pa man dumating ang laslas ay naramdaman na niya ang pagsaksak sa kanyang dibdib. Swish! Isang simpleng batong palakol na madilim na dilaw ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang hitsura ng palakol na ito ay nagpang-inag sa hangin. Isang simpleng ngunit mabigat na enerhiya ang dumaan sa lugar. Hawak ang palakol, bumaril sa hangin ang sinaunang Diyos na gininto ang ginto, na nagwasak ng ilang alo ng marilag na gintong apoy. Boom! Bang! Bumagsak! Sinira ng Ancient God Gilded Gold ang Ice Sword Slash na papalapit sa kanya sa bawat pulgada at nagtagumpay pa na pilitin ang Ancient God Ice Origin pabalik. Hinarang niya talaga. Ang Ancient God Ice Origin ay lubos na natigilan sa tanawing ito. Habang papalapit ang Ancient God Gilded Gold, naramdaman ng Ice Origin na ang mataas na kalidad na banal na sandata sa kamay ng kanyang kalaban ay medyo mas mataas ang kalidad kaysa sa kanya. Ice Crystal Heaven Defying Style. Ang Ice Origin ay gumamit ng isa pang makapangyarihang sword skill habang siya ay pumasok sa isang matinding labanan sa Ancient God Gilded Gold. Gayunpaman, nakikita na ng mga manunood na ang Ancient God Ice Origin ay bahagyang mas mahina kaysa sa Ancient God Gilded Gold. Kung magpapatuloy ang mga bagay gaya ng inaasahan, sa kalaunan ay mananalo ang Ancient God Gilded Gold. Kahit na mayroon pa ring ibang galaw ang Ancient God Ice Origin na maaaring mabaliktad ang sitwasyon, hindi siya magkakaroon ng lakas upang labanan ang sinuman, at matatalo pa rin ang spiritual race. Boom! Sa sandaling ito, ang Ancient God Gilded Gold ay nagpakawala ng isang gintong imahe ng palakol na maaaring yumanig sa kalangitan. Crystal Spirit Liquefaction. Sa harap ng napakalakas na pag-atake, ang Ancient God Ice Origin ay maaari lamang gumamit ng isang lihim na pamamaraan ng spiritual race. Ang kanyang transparent na katawan ng yelo ay biglang nagsimulang tumulo na parang tubig. Gotcha! Ang imahe ng gintong palakol ay direktang tumama sa Ancient God Ice Origin, na lumikha ng isang napakalaking sugat. Nang mawala ang gintong palakol, agad na gumaling ang napakalaking sugat sa katawan ng Ancient God Ice Origin. Flush! Matapos gamitin ang kanyang lihim na pamamaraan para makaiwas sa malakas na pag-ataking ito, ang Ancient God Ice Origin ay nagdere ng dugo at nagsimulang mag-counterattack. Boom! Ilang malalaking tipak ng yelo ang bumaril pasulong. Ang sinaunang Diyos na Gilded Gold ay walang lakas na umiwas pagkatapos gamitin ang kanyang pinakamataas na pamamaraan at direktang tinamaan ng malalaking tipak ng yelo na ito. Gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ay hindi gaanong malala kaysa sa Ancient God Ice Origin. Hinarang niya talaga. Ang sinaunang Diyos na gininto ang ginto ay medyo nabigla. Sa bandang huli, ang Spiritual Race Bloodline ay nireranggo pa rin sa itaas ng Blazing Gold Race Bloodline. Bilang karagdagan, ang Bloodline ay may isang katangian na nagpapahintulot sa ito na neutralisahin ang isang nakamamatay na pag-atake sa isang solong pagkakataon. Kung ganoon, gagamitin ko ang discarding ito para talunin ka. Isang pahiwatig ng kabaliwan ang lumitaw sa mukha ni Ancient God Gilded Gold. Isang nakakasilaw na gintong liwanag ang bumaril mula sa katawan ng sinaunang Diyos Gilded Gold at sumanib sa maitim na dilaw na palakol na bato. Whoosh! Ang mga gintong apoy na nagliliyab sa palakol na bato ay biglang tumaas, at ang sandata ay nagsimulang maglabas ng destruction intent na maaaring lipulin ang lahat. Layunin ng pagsira. Nanginig ang katawan ng Ancient God Ice Origin, at ang takot ay lumitaw sa kanyang mga mata. Ang dati ng makapangyarihang Ancient God Gilded Gold ay biglang nagpakita ng isa pang malakas na lakas. Ang pag-ataking ito ay may dobleng lakas ng unang pinakamataas na kasanayan ng Ancient God Gilded Gold. Malubhang nasugatan ng Ancient God Ice Origin, at mahina ang kanyang bloodline power. Hindi niya magagamit ang lihim na pamamaraan sa pangalawang pagkakataon. Ice Crystal Heaven Defying Style. Pinasiklab ng sinaunang Diyos Ice Origin ang huling ng kanyang banal na kapangyarihan at linya ng dugo at ibinuhos ito sa pagkilos na ito. Ngunit halos hindi na niya ito nagawang gawin ng basagin ito ng sinaunang Diyos na gininto ang ginto.
Ang natitira sa destruction intent ay tumama sa Ancient God Eyes Origin. Thwish. Sa isang kislap ng gintong liwanag, ang palakol ng Ancient God Gilded Gold ay inihagis mula sa entablado ang Ancient God Eyes Origin. Tapos na ang laban. Ang sinaunang Diyos Eyes Origin ay natalo. Nawala ang sinaunang Diyos Eyes Origin. Ang tunay na Diyos na si Yulong ay agad na namutla. Ang iba sa mga lumalaban sa espiritual na lahi ay naging depressed din. Malubhang natalo ang Ancient God Eyes Origin habang naghihintay pa rin sa mga pakpak ang Ancient God Gold Fury ng Blazing Gold Race. Tuluyan na silang natalo sa laban sa pagsusugal na ito. Isang ulap ng kawalan ng pag-asa ang Bamalot sa grupong espiritual na lahi. Ang nagliliyab na lahi ng ginto, tagumpay. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nag-anunsyo ang elder mula sa Life Sacred Land. Ngunit bago pa man makapagbigay ng komento ang mga manunood, umalangaw-ngaw sa ibabaw ng entablado ang malupit na tinig ng Ancient God Gilded Gold. Ito ba ang pinakamalakas na tao na pinadala ng espiritual na lahi? Hindi siya malaking bagay. Ako lang ay sapat na para walisin ang iba sa inyo. Ang Ancient God Gilded Gold ay nakatayo sa entablado na may mapagmataas na tingin, ang kanyang tono ay ganap na walang pigil habang inis kanya ang natitirang mga manlalaban ng spiritual race na may mapang-uyam na mga mata. 1284. Ito ba ang pinakamalakas na tao na pinadala ng espiritual na lahi? Hindi siya malaking bagay. Ako lang ay sapat na para walisin ang iba sa inyo. Tiningnan ng Ancient God Gilded Gold ang spiritual race party at nagsalita ng may labis na pagmamataas. Nanginginig sa galit at hindi pagpayag ang iba pang mga manlalaban ng spiritual race, ngunit may baba lamang nila ang kanilang mga ulo. Tinalo ng Ancient God Gilded Gold ang Ancient God Eyes Origin at sa gayon ay tuluyang naduraj ang kanilang kumpiyansa. Bukod dito, ang naglalagablab na Gold Race ay mayroon pa ring Ancient God Gold Fury na nakalaan. Bukod doon, mayroon din silang 5 pang rank 6 True Gods. Kung ang dalawang sinaunang Diyos ng Blazing Gold Race ay humalili sa paglabas, madali nitong malimitahan ang mga pagkatalo nito sa 5. Kung iyon ang kaso, ang espiritual na lahi ay hindi makakakuha ng 10% ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat. Natalo ako. Ang Ancient God Eyes Origin ay dahan-daang bumalik sa platform ng spiritual race, isang ekspresyon ng kalungkutan sa kanyang mukha. Siya ay orihinal na nagplano sa paggamit ng laban sa pagsusugal na ito upang palakasin ang kanyang reputasyon. Hindi niya hinulaan na siya ay matatalo sa kanyang unang laban. Blazing Gold Race? Alang-alang sa tagumpay, talagang handa kang gumamit ng anumang paraan. Mahinang ungol ng spiritual race 5th Elder. Iminungkahi ng Blazing Gold Race ang laban na ito sa pagsusugal kung saan ang spiritual race ang tila may kalamangan, ngunit ang Blazing Gold Race ay nagtatago ng isang ace na maaaring ganap na baligtarin ang sitwasyon. Sa layuning iyon, tinatakan ng Blazing Gold Race ang anumang balita tungkol sa bagay na iyon at gumamit pa ng mga espesyal na pamamaraan para itago ang tunay na antas ng cultivation ng Ancient God Gilded Gold. Sila ay tunay na dumaan sa matinding sakit. Hindi tama iyon. Ang naglalagablab na gintong lahi ay palaging isang pagtitipon ng mga dalubhasa at mga alagad ng napakalakas na lakas. Palagi kaming umaasa sa aming mga tunay na kakayahan. Kaya lang, ang mga disipulo ng espiritual na lahi ay mas mababa. Paano ka makakagawa ng mga malisyosong akusasyon? Si Elder Jin ng Blazing Gold Race ay may pulang kinang sa kanyang mukha habang siya ay same time na tumatawa. Sa pagkakataong ito, ang nagliliyab na gold na lahi ay ginawaran ng espiritual na lahi ng isang malupit na suntok sa harap ng maraming paksayo ng Ziling Zone. Ang nakikitang galit at napipig na tingin sa mga tao ng espiritual na lahi ay isang ganap na kagalakan para kay Elder Jin. Ikaw. Ang espiritual na lahi 5th Elder ay nanginginig sa galit, ngunit sa huli, ang Ancient God Eyes Origin ay nawala, at ang kanyang mga salita ay hindi kayang baguhin iyon. Hindi pa tapos ang laban sa pagsusugal. Ituloy natin. Si Elder Jin ay matamang tumingin sa spiritual race elders. Kung magpapatuloy ang laban sa pagsusugal, ang espiritual na lahi ay magtitiis lamang ng higit pang pagdurusa at kahihiyan. Ito talaga ang gusto niyang makita. Ang laban sa pagsusugal. Ang mga elder ng espiritual na lahi ay may mga komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha habang sila ay malinaw na nagpupumilit kung ano ang gagawin.
May pag-asa pa. Ang Spiritual Race Fourth Elder ay nag-message sa lahat ng miyembro ng Spiritual Race Group. Mayroon tayong 8 miyembro pati na rin ang pagkakataong maglabas ng hamon. Hanggat kaya nating talunin ang 3 rank 6 gods ng Blazing Gold Race, makakakuha pa rin tayo ng bahagi ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat. Ang malalim na boses ng ika-4 na Elder ay umalangaw-ngaw sa isipan ng lahat. Ang Blazing Gold Race ay may natitirang 7 miyembro. Kung maaari nilang dalhin ang numerong iyon sa ibaba ng 5, ang espiritual na lahi ay mayroon pa ring pagkakataon na makakuha ng 10% ng ugat. Medyo kumalma ang iba sa Spiritual Race Elders. Kung papayag lang sila, mawawala ng dignidad ang espiritual na lahi. Bukod dito, kahit 1% ay mas mahusay kaysa sa wala. Kung kaya ninyong talunin ang 3 miyembro ng Blazing Gold Race, ang bawat tao ay makakakuha ng 10,000 kontribusyon na puntos, at ang isang disipulo na matatalo sa isang Blazing Gold Race na disipulo ay makakatanggap ng 40,000 puntos ng kontribusyon. Nagpatuloy ang ika-4 na Elder, nang makitang ang mga disipulo ng espiritual na lahi ay napakalungkot pa rin. Ang natitirang mga manlalaban ng espiritual na lahi ay agad na lumiwanag. Kung matalo nila ang 3 rank 6 True Gods, lahat ay makakakuha ng mga kontribusyon na puntos, at sino mang matalo sa isang tao mula sa Blazing Gold Race ay makakakuha ng 40,000. Tuloy ang laban sa pagsusugal. Ang kulubot na Elder ng Life Sacred Land ay nagpahayag. Haha, ang tigas ng ulo. Napangiti si Elder Jean ng Blazing Gold Race. Natural na naiintindihan niya na gustong subukan ng Spiritual Race na talunin ang 3 rank 6 True Gods ng Blazing Gold Race. Sa paggawa nito, makakakuha pa rin ang Spiritual Race ng 10% ng Heaven Crystal Fire Spirit Vein. Okay. Kung gusto mong lumaban, sasamahan kita. Sa fighting stage, ang Ancient God Gilded Gold ay nagbigay ng mabangis na ngiti. Malinaw na ang Ancient God Gilded Gold ay walang intensyon na magpahinga pagkatapos talunin ang Ancient God Ice Origin. Ang 7 natitirang mandirigma ng espiritual na lahi ay naging medyo madilim. Ang Ancient God Gilded Gold ay napagod sa kanyang sarili sa kanyang pakikipaglaban sa Ancient God Ice Origin at natatakpan ng mga sugat, ngunit mayroon pa rin siyang lakas upang madaig ang rank 6 True Gods. Naunawaan nilang lahat na, kung hamanin sila ng sinaunang Diyos na Gilded Gold, tiyak na matatalo sila. Ancient God Gilded Gold, iwanan si Francis for last. Nagpadala ng mensahe si Elder Jean sa sinaunang Diyos na gininto ang ginto. Kamakailan lamang ay naging limelight si Francis, kaya gusto niyang tiisin ni Francis ang higit pang pagdurusa at pressure kaysa sa iba pang miyembro ng kanyang team. Okay. Tumango ang Ancient God Gilded Gold. Bagamat gusto niyang harapin si Francis sa ngayon, hindi siya nang ahas na suwayin ang utos ni Elder Jean. Magsimula tayo sa kaliwa. Ang sinaunang Diyos Gilded Gold ang tingin sa taong nakatayo sa pinakakaliwa. Ito ay isang kabataang nakasuot ng puti ang pinakamahinang tao sa pangkat ng espiritual na lahi ng 10. Labanan. Sa sandaling ang kabataan ay umakyat sa entablado, isinaaktibo niya ang kanyang bloodline at ginamit ang lahat ng mga pamamaraan sa kanyang pagtatapon. Boom! Bang! Bumagsak! Ang puting malakristal na enerhiya ay dumaloy sa kalangitan, na nagiging hindi mabilang na matutulis na mga espada na tumusok sa sinaunang Diyos na gininto ang ginto. Naging seryoso ang ekspresyon ng Ancient God Gilded Gold, at ang kanyang katawan ay nagsimulang umahan sa mabangis na gintong apoy. Ding-ding! Bang-bang! Nanindigan ng sinaunang Diyos na ginintuan ng ginto at direktang sinaksak ang mga pag-atake ng kabataang nakasuot ng puti. Umalis ka dito! Ang sinaunang Diyos na gininto ang ginto ay umabant, na nagpadala ng nakakapangasar at matinding panggigipit sa kabataang nakasuot ng puti. Pinaunlad niya ang kanyang simpleng palakol na bato. Isang napakalaking gintong liwanag ang nagpalipad sa kabataan mula sa entablado. Ang natitirang 6 na miyembro ng Spiritual Race ay muling nalungkot. Hindi ko akalain na maaari pa rin siyang magpakita ng ganoong kapangyarihan pagkatapos makipaglaban sa sinaunang Diyos Ice Origin. Napangiwi ang tunay na Diyos na si Yulong. Kahit siya ay walang kumpiyansa na talunin ang Ancient God Gilded Gold. Ikaw na ang susunod. Bumangon ka na dito.
Matapos talunin ang isa, ang Ancient God Gilded Gold ay mabilis na tumingin sa isa pang miyembro ng Spiritual Race Team. Inipon ng kabataang ito ang kanyang desisyon at ginamit ang bawat pamamaraan na mayroon siya. Ang kabataang ito ng Spiritual Race ay medyo mas malakas, natalo lamang matapos makipagpalitan ng 10 suntok sa Ancient God Gilded Gold. 4 na sunod-sunod na natalo na ngayon ang espiritual na lahi at 5 mandirigma na lang ang natitira. Unti-unting nawawala ng interes ang mga manunood. Ang mga susunod na laban ay tiyak na magiging isang panig, at makikita na ng lahat ang huling resulta. Ang Blazing Gold Race ay tataas sa laban na ito sa pagsusugal habang ang Ancient God Gilded Gold ay makikilala sa buong Zilling Zone. Dapat may pagkakataon pa akong bumangon doon. Tumawa ang Ancient God Gold Fury. Bago ang laban sa pagsusugal, siya ay itinuturing na pinakamalakas na miyembro ng Blazing Gold Race Team, ngunit hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong umakyat pa. Boom! Bang! Sa sandaling ito, isa pang alagad ng espiritual na lahi ang ipinadala na lumipad mula sa entablado. Ang sinaunang Diyos Gilded Gold ay nanalo ng 5 sunod-sunod. 5 sunod na natalo ang Spiritual Race. Walang sino man sa mga miyembro ng Spiritual Race ang maaaring patuloy na manood. Wala silang ibang hinahangad kundi ang umalis. Ang bawat karagdagang segundo ay isa pang segundo ng pagpapahirap. Si Francis lamang ang hindi naapektuhan. Sa buong proseso, kaunting emosyon lang ang ipinakita niya. Ito ay mahusay. Ang Blazing Gold Race ay mayroon pa ring 7 tao, na 140,000 kontribusyon na puntos. Natagpuan ni Francis ang kanyang sarili na medyo nasasabik sa pag-asam na ito. Ang 140,000 puntos ng kontribusyon ay higit pa sa sapat upang ipagpalit para sa isang pamamaraan sa espiritual na lahi. May natitira pang 4 na tao. Umakyat ka na. Tinuro ng Ancient God Gilded Gold ang isa pang disipulo ng Spiritual Race. Whoosh! Umakyat sa entablado ang isang kabataang malawak ang mukha. Nasugatan ka na ng husto at pagod, at pagkatapos ng maraming laban, pagod ka na. Hayaan mo lang akong tapusin ka. Ang lakas ng malawak na mukha ng kabataan ay higit sa karaniwan sa grupo ng 10. Gaya ng sinabi ko kanina, sapat na akong mag-isa para walisin kayong mga mahihinang spiritual race. Ang sinaunang Diyos na ginintuan ng ginto ay tila medyo pagod, ngunit ang kanyang mga salita ay napakalaki at mayabang gaya ng dati. Ding-ding! Bang! Matapos magsalita ang 2 manlalaban, nagsimula na silang lumaban. Hinawakan ng malawak na mukha ng kabataan ang kanyang banal na sandata at sinunog ang kanyang spiritual race bloodline habang naglulunsad siya ng sunod-sunod na pag-atake laban sa Ancient God Gilded Gold. Ang labanan ay tumagal ng mas matagal kaysa sa iba, at ang sinaunang Diyos na ginintuan ng ginto ay walang gaanong kalamangan. Biglang kumislap ng ginto ang mga mata ni Ancient God Gilded Gold habang winawagayway niya ang batong palakol sa kanyang kamay. Kling-klang! Ang saber ng malapad na mukha ng kabataan ay naputol ng pag-atake ng Ancient God Gilded Gold. Ang aking Celestial Wind Sun Shatter Saber. Ang malapad na mukha ng kabataan ay napasigaw sa alarma. Ang kanyang banal na sandata ay katamtaman lamang ang kalidad at hindi maihahambing sa mataas na kalidad na sandata ng Ancient God Gilded Gold. Nang wala ang kanyang banal na sandata, bumagsak ang kapangyarihan ng pakikipaglaban ng malawak na mukha ng kabataan. Sa huli, ang kabataang malawak ang mukha ay natalo ng Ancient God Gilded Gold. Ancient God Gilded Gold, 6 na sunod-sunod na tagumpay. 3 na lang ang natitira sa spiritual race. Umakyat sa stage ang maselang at medyo mahinang babae. Ilang sandali lang ay natalo na rin siya. 7 sunod-sunod na tagumpay. Ang sinaunang Diyos na Gilded Gold ng Blazing Gold Race ay nanalo ng 7 sunod-sunod na beses. Ang mga upper echelon na miyembro ng spiritual race ay lahat ay may mapupulang mukha. 2 mandirigma na lang ang natitira sa kanila. Ang pagkuha ng kahit 10% ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat mula sa Blazing Gold Race ay tila halos imposible na ngayon. Ang espiritual na lahi ay natalo na ng 7 sunod-sunod na beses. Kailangan nilang manalo kahit isa o sila ay ganap na mapahiya. Si Francis at True God Yulong ay mas malakas kaysa sa iba.
Pipiliin ng Ancient God Gilded Gold na magpahinga, at pagkatapos ay maaari pa ring manalo ang spiritual race sa isang round. Isang spiritual race elder ang nagsalita ng mga salitang ito nang may matinding kahirapan. Tunay na Diyos Yulong, bumangon ka rito. Ngunit hindi pa rin bumabalik ang Ancient God Gilded Gold. Nagpatuloy siya sa paghamon, at ang hinamon niya ay ang pinakamataas na rank 6 True God na si Yulong. Matatalo talaga kita. Ang mga mata ng tunay na Diyos na si Yulong ay kumislap ng walang awa na kinanghabang siya ay lumilipad papunta sa entablado. Boom! Ang pressure ng bloodline ng spiritual race ay sumabog palabas, at hinawakan ni True God Yulong ang isang gintong sibat sa kanyang kamay na kumikinang ng makinang na gintong liwanag habang tinutusok nito ang Ancient God Gilded Gold. Matatalo ka pa rin. Ang mga mata ni Ancient God Gilded Gold ay naging mabagsik habang muli niyang ginamit ang kanyang trump card. Isang nakakasilaw na destruction intent na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Nabasag ang gintong liwanag. Ikinaway ng sinaunang Diyos na Gilded Gold ang kanyang simple at malaking palakol, na nagpakawala ng mapangwasak na alon ng gintong apoy. Boom! Bang! Napangiwi sa gulat ang tunay na Diyos na si Yulong at ginamit ang lihim na pamamaraan ng bloodline ng spiritual race upang maiwasan ang isang nakamamatay na pinsala. Sa isang iglap, ang tunay na Diyos na si Yulong ay nagdusa ng matinding sugat na naging dahilan upang hindi niya magawang lumaban. Pagkatapos ng ilang saglit na pakikipaglaban, natalo siya. Si Francis lang ang natitira sa spiritual race. Ang natitira ay natalo lahat. Natalo rin ang tunay na Diyos na si Yulong. Ipinikit ng spiritual race 5th elder ang kanyang mga mata. Ayaw niyang makita ang lahat ng ito, ayaw niyang makita ang masasamang ngiti sa mga mukha ng mga miyembro ng Blazing Gold Race. Ang buhay ay talagang hindi mahuhulaan. Ang espiritual na lahi ika-4 na elder ay nananangis. Hindi rin niya inaasahan na ang Ancient God Gilded Gold ay magiging napakalakas at magkaroon ng napakaraming galaw na nakalaan na kaya niyang manalo ng 8 sunod-sunod na laban. Terena, sabi ng isang elder ng espiritual na lahi na may pagdurusa sa mukha. Ngayong may nagsabi nito, nagsimulang sumang-ayon ang iba pang spiritual race elders. Francis, bumalik ka dito. Plano mo bang ipagpatuloy ang kahihiyang ito? Ang sinaunang Diyos Ice Origin ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan. Nang makita niyang nakatayo pa rin si Francis doon, agad niya itong sinaway. Sa lahat ng mga elder ng espiritual na lahi na tumatawag upang pumayag, sa wakas ay nagpa siya ang ika-4 na elder. Bigla siyang tumayo para sabihin sa Life Sacred Land na papayag na ang spiritual race. Ngunit sa sandaling ito, isang matunog na boses ang hamarang sa kanya. Dahan-dahan. Ako na ang susunod. Si Francis ay nasa isang medyo depressed mood. Hindi pa siya hinamon ng sinaunang Diyos na Gilded Gold, kaya't maaari lamang siyang maghintay. Ngunit nang siya ay aakyat na, ang spiritual race upper echelon ay nagsimulang magsalita tungkol sa pagtanggap. Paano niya hinayaan na mangyari iyon? Nang marinig ito ng lahat, natigil ang kanilang mga ekspresyon, at pagkatapos ay nagsimula silang tumawa. Ngunit sa sandaling ito, isang pinakamataas, nanginginig sa langit, at marilag na enerhiya ang lumabas mula sa katawan ni Francis. 1285. Habang ang enerhiya ni Francis ay tumataas sa hangin, lahat ng tao sa paligid niya ay tumikom ng kanilang mga bibig at tinitigan siya. Ito ang lakas ng banal na yugto ng sinaunang Diyos. Ngunit paano? Paano naging eksperto sa sinaunang Diyos si Francis? Matapos ang ilang saglit na katahimikan, sumabog ang lugar sa sigaw ng pagkabigla at pagdududa. Ang pagpapakita ni Francis ng kanyang sarili bilang isang eksperto sa Ancient God ay mas nakakagulat kaysa sa biglaang hitsura ng Ancient God Gilded Gold. Pagkatapos ng lahat, ang Ancient God Gilded Gold ay naging rank 6 True God sa loob ng ilang panahon. Ito ay hindi pangkaraniwan para sa kanya na makapasok sa antas ng sinaunang Diyos. Ngunit iba si Francis. Nakapasok lang siya sa rank 6 1 year ago. Wala pa silang narinig na sino man na maaaring pumunta mula sa rank 6 hanggang sa rank 7 Ancient God sa loob lamang ng isang taon. Ito ay simpleng hindi maisip. Rango 7 sinaunang Diyos. Siguro may nakikita ako.
Ang pinakamataas na echelon ng espiritual na lahi ay tumayo lahat. Sa sandaling ito, pakiramdam nila ay nakakakita sila ng isang hiwa ng pag-asa. Hindi nila inisip kung paano naging sinaunang Diyos si Francis, umaasa lang sila na may iligtas ni Francis ang nakakahiyang sitwasyong ito para sa espiritual na lahi. Ngayong ipinakita ni Francis ang kapangyarihan ng isang sinaunang Diyos, tiyak na pipiliin ng Ancient God Gilded Gold na magpahinga, ibig sabihin ay mapipili ni Francis ang kanyang kalaban. Nagsimulang magkalkula ang ika-4 na elder. Kung matatalo ni Francis ang tatlong true gods, hindi magiging masama ang spiritual race sa laban na ito sa pagsusugal. Siya ay talagang isang rank 7 ancient god. Imposible iyon. Umiling ang ancient god Ice Origin, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang batang ito ay talagang isang sinaunang Diyos. Paano niya nagawa ito? Si Elder Jin ng Blazing Gold Race ay nabalisa at naghinala. Hindi na niya iniisip ang kahihinatnan ng laban sa pagsusugal na ito, kundi kung paano naabot ni Francis ang rank 7 at kung gaano siya kitikot sa hinaharap. Dapat matanggal ang batang ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang nagdilim ang mukha ni Elder Jin. Muli niyang naalala na ang Blazing Gold Race ay nagpadala ng isang sinaunang Diyos upang harangin at patayin si Francis. Ang mga bagay ay mukhang napakasama para sa sinaunang Diyos na ito ngayon, at malamang na imposible para sa kanya na bumalik sa nagliliyab na gold race. Kawili-wili. Sa entablado ng pakikipaglaban, ang Ancient God Gilded Gold ay tumitig kay Francis ng may labis na interes. Francis, kung matatalo mo ang tatlong tao, bibigyan ka ng spiritual race ng 150,000 kontribusyon na puntos. Direktang nagmensahe ang ika-4 na elder kay Francis. Si Francis ay maaaring naging isang sinaunang Diyos kamakailan lamang, at malamang na mas mahina siya kaysa sa dalawang sinaunang Diyos ng nagliliyab na lahing ginto. Kung bibigyan mo ako ng 500,000 kontribusyon, matatalo ko silang lahat. Paano? Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Francis ang kanyang kahilingan ng malakas. Ano? Ang bawat miyembro ng espiritual na lahi ay dilat ang mata at malubay ang panga, na tila natutunaw sa lupa. Lahat sila ay umaasa at nagdarasal na matalo ni Francis ang tatlong kalaban, ngunit sinasabi ni Francis na kaya niyang talunin silang lahat, kabilang ang dalawang sinaunang Diyos. Ang mga miyembro ng iba pang mga paksayon, kabilang ang Blazing Gold Race, ay lahat ay mukhang hindi makapaniwala. Ignorante. Nakakatawa. Malamig na bumantong hininga ang Ancient God Ice Origin, ngunit sa loob-loob niya ay medyo nabalisa siya. Sa orihinal, siya ang trump card ng spiritual race, ang tanging pag-asa nito. Ngunit ngayon, si Francis ang pag-asa ng lahing espiritual, ang huling pag-asa nito. Nabaliw na siya. Kahit na siya ay isang sinaunang Diyos, maaari ba siyang makipaglaban sa 7 magkakasunod na tao? Ang mga kalapit na manunood ay hindi napigil ang umiling at tumawa. Masyadong sobra-sobra ni Francis ang kanyang lakas. Francis, huwag magmadali. Hanggat kaya mong talunin ang tatlo. Agad na mensahe ng ika-4 na elder, pinayuhan si Francis na maging maingat. Nagdilim ang ekspresyon ni Francis habang nakakunot ang kanyang noo. Kung sinabi niya ang isang bagay na tulad nito, pagkatapos ay tiwala siya sa kanyang mga pagkakataong maisakatuparan ito. Okay, I promise. Pero dapat talunin mo muna ang tatlong tao. Nakita ng ika-4 na elder ang hitsura sa mukha ni Francis at nagpas siyang sumang-ayon, kahit na nagdagdag pa rin siya ng paalala. Okay, pagkatapos ay magsimula tayo. Walang interes si Francis sa daldala ng upper echelon ng spiritual race, at sa isang sigaw, tumalon siya sa entablado. Magpapahinga ako saglit, ngunit gusto kong makita kung paano mo natalo ang 7 disipulo ng nagliliyab na gold race. Malamig na kumaway ang sinaunang Diyos na ginintuan ng ginto bago umalis sa entablado. Gustong-gusto niyang bigyan ng leksyon ang walang ingat na taong ito, ngunit alam niyang, sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ang pakikipaglaban sa isang sinaunang Diyos ay magreresulta sa tiyak na pagkatalo. Dahil umalis ka, ako na ang pumili ng isang tao. Agad na inis ka ng tingin ni Francis ang 7 naglalagablab na gold race fighter. Ang mga upper echelon na miyembro ng spiritual race ay labis na nabalisa.
Sa paglilinang ng sinaunang Diyos ni Francis, maaari siyang pumili ng alinmang rank 6 true God at madaling talunin ang mga ito. Pipiliin kita sinaunang Diyos Gold Fury. Binaril ni Francis ang Ancient God Gold Fury nang walang pakialam na tingin. Ang sinaunang Diyos Gold Fury. Ang mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race ay natulala at walang imak. Ano? Sinaunang Diyos Gold Fury. Ang Ancient God Gilded Gold, nakakaalis lang sa entablado ilang sandali ang nakalipas, ay halos bumagsak pabalik. Talagang hindi alam ng batang ito ang kanyang limitasyon. Mukhang hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Ungol ng Ancient God Gilded Gold. Ang isang tao nakakapasok lang sa antas ng sinaunang Diyos ay talagang hinamon ng isang namumukod tangi at may karanasan na sinaunang Diyos. Paano ito naging anumang bagay maliban sa pagpapakamatay? Nagkagulo rin ang mga tao. Naniniwala ang lahat na pipili si Francis ng isang tunay na Diyos, ngunit sa halip ay dumiretso siya para sa Ancient God Gold Fury. Parang sinusubukan niya maging mapangahas hanggat maaari. Haha, hindi ko akalain na ganito pala ako papasok sa stage. Tumawa ang Ancient God Gold Fury habang umaakyat siya sa stage. Siya ay isang manunood para sa laban na ito sa pagsusugal sa buong panahon, na nagpaparamdam sa kanya ng pagkainggit sa Ancient God Gilded Gold. Ngayon, sa wakas ay naipakita na niya ang kanyang lakas. Relax, babalik ka agad. Biglang nanlamig ang mukha ni Francis. Swish! Sa pag-ikot ng kanyang sacred lightning body, nag-transform siya sa isang thunderbolt at binaril ang Ancient God Gold Fury. Haha, ang ignorante ay palaging haantong sa kahabag-habag na kapalaran. Ang Ancient God Gold Fury ay bahagyang ngumiti habang pinapaganan niya ang kanyang golden light sacred body. Ang kanyang katawan ay agad na natatakpan ng isang layer ng ginintoang tato at nagninangas na gintong apoy. 5 elemento ng Tribulation Lightning Domain, Water Lightning Sacred Palm. Inilabas ni Francis ang kanyang Tribulation Lightning Domain upang sugpuin ang Ancient God Gold Fury habang nagpapadala rin ng berdeng asul na palad ng kidlat. Sa loob ng 5 elements Tribulation Lightning Domain, mas malakas ang palad ng liwanag. Bahagyang napangiti si Ancient God Gold Fury. Si Francis ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Celestial Flame Feast. Ibinuhos ni Ancient God Gold Fury ang kanyang pisikal na lakas at divine power sa kanyang kamao at sinuntok. Boom! Bang! Nagbanggaan ang dalawang pag-atake, at ang pag-atake ng Ancient God Gold Fury ang unang nabasag. Napakalakas! Nagdilim ang kutis ni Ancient God Gold Fury. Kung si Francis ay mas mahina kaysa sa kanya, hindi mahalaga kung ang tubig ay tumugon sa apoy dahil ang pag-atake ay hindi magkakaroon ng sapat na lakas. Napagtanto niya na minamaliit pa rin niya ang lakas ni Francis. Ay hindi. Biglang naramdaman ni Ancient God Gold Fury ang panganib na nagmumula sa kanyang likuran. Habang nagulat ang Ancient God Gold Fury, ginamit ni Francis ang kanyang space intent para kumurap sa likod niya at maglunsad ng matinding pag-atake. Kaboom! Ginamit ng Ancient God Gold Fury ang buong lakas ng kanyang bloodline at pisikal na katawan, na isinaaktibo ang kanyang mga lihim na diskarte sa pagtatanggol upang palayasin ang palad ng water lightning. Tumpak talon. Kinailangan ng Ancient God Gold Fury na umatras ng 2 hakbang bago niya malabanan ang suntok, ngunit bago siya makabawi, kumurap si Francis sa kabilang panig at naglunsad ng panibagong dumadagandong na pag-atake. Sa kanyang space intent, nagkaroon si Francis ng kalamangan sa bilis at nagkaroon ng kumpletong inisyatiba sa labanang ito. Ang sinaunang Diyos Gold Fury ay walang magawa laban sa kanya. Siya ay sanay sa 5 elements intent at space intent. Ang batang ito ay may abnormal na kakayahan sa pag-unawa. Hindi napigilan ng mga manunood sa paligid na mapabuntong hininga sa papuri. Lahat sila ay minamaliit ang lakas ni Francis. Paano ito nangyari? Ang sinaunang Diyos Gold Fury ang pinipigilan. Ang mukha ni Ancient God Ice Origin ay nagulat. Kanina, naniniwala ang lahat na hindi alam ni Francis ang limitasyon ng kanyang lakas sa pamamagitan ng paghamon sa Ancient God Gold Fury, ngunit ngayon, sina Ancient God Gold Fury ang pinipigilan ni Francis. Mabuti. Nagulat ang pinakamataas na echelon ng spiritual race.
Mula sa kasalukuyang sitwasyon, ganap na kayang talunin ni Francis ang Ancient God Gold Fury. Pagkatapos noon, kailangan lang niyang talunin ang dalawang tunay na Diyos. Sa entablado, ang Ancient God Gold Fury ay ganap na napigilan. Huwag masyadong mayabang. Biglang umungal ang Ancient God Gold Fury, ang kanyang buong katawan ay sumasabog sa gintong apoy. Isang malakas na pisikal na enerhiya ang nagsimulang mabangis na sumalungat sa Five Elements Tribulation Lightning Domain ni Francis. Kasabay nito, isang malaking itim na martilyo ang lumitaw sa kamay ng Ancient God Gold Fury. Kaboom! Ang mga itim na apoy ay sumabog mula sa martilyo, na umiikot kasama ng mga gintong apoy sa katawan ng Ancient God Gold Fury. 7 Moves of the Flame Devil. Ang sinaunang God Gold Fury ay nagsimulang kumaway sa paligid ng mataas na kalidad na banal na sandata sa kanyang kamay. Boom! Ang itim at gininto ang apoy ay nagsimulang magkapatong sa isa't isa, na bumubuo ng isang kakilakilabot na bagyo ng apoy. Ang Five Elements Tribulation Lightning Domain ni Francis ay halos agad na nawasak. Forbidden Illusion Lost World. Nakatutok ang kaliwang mata ni Francis sa gitna ng itim at gintong firestorm at nagpakawala ng ripple ng eye intent. Bees. Boom. Nagsimulang kumalat ang isang panaginip na ulap mula sa kanyang kaliwang mata. Sa bagyo, hindi mapigilan ng Ancient God Gold Fury na tumuon sa kaliwang mata ni Francis, na naging sanhi ng pagkawasak ng kanyang kakayahan. Ngayon na ang sandali. Sinamantala ni Francis ang pagkakataon at pinakipot ang Five Elements Tribulation Lightning Domain sa kanyang palad, pinagsama ito sa kanyang divine power bago pinakawalan ang isang palad. Ang palad na ito ay lumapit mula sa isang napakalilinlang na anggulo, na umaagos sa pinakamahinang punto ng Black Gold Firestorm. Boom! Bang! Ang katawan ng sinaunang Diyos Gold Fury ay itinapon pabalik ng ilang dosenang talampakan. Hindi nagpahinga si Francis, nagpatuloy sa ilang mga palad. Napakalakas ng eye bloodline technique. Ang sakit ay nagbigay daan sa Ancient God Gold Fury na lumabas sa ilusyon na sining ni Francis. Agad siyang bumangon at tumingin kay Francis nang may takot. Talagang nakasuot siya ng Defensive Soul Divine Artifact, ngunit nabighani pa rin siya sa ilusyon na sining ni Francis. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang kanyang mga pisikal na panlaban ay lubhang kakilakilabot, at ang kanyang mga sugat ay hindi masyadong malala. Flame Devil Heaven Destroy Move. Inipon ng Ancient God Gold Fury ang lahat ng kanyang lakas at ginamit ang kanyang pinakamalakas na kasanayan upang palayasin ang mga pag-atake ni Francis, nagpakawala ng isang higanting martilyo na gawa sa itim at gintong apoy. Ito ay Space Intent. Biglang naramdaman ng Ancient God Gold Fury ang mahinang alon ng Space Intent sa kanyang katawan. Tribulation Lightning Eye Slash. Ang kaliwang mata ni Francis ay biglang sumabog sa enerhiya ng Destructive Tribulation Lightning. Kasabay nito, isang higanting talon na gawa sa puting kidlat ang tumama sa katawan ng Ancient God Gold Fury, na nagdulot ng nakakapasong gininto ang dugo na bumasa sa sahig. Spatial Eye Bloodline Technique. Ang Ancient God Gold Fury ay may sobrang hindi magandang tingnan sa kanyang mukha. Nag-iingat siya laban sa Illusory Eye Bloodline Technique ni Francis, at hindi niya akalain na gagamit si Francis ng Offensive Spatial Eye Bloodline Technique sa halip. Swish! Biglang lumitaw ang katawan ni Francis sa tabi ng sinaunang Diyos at nagpakawala ng mga pag-atake. Ang sinaunang Diyos Gold Fury ay walang oras upang pagalingin ang napakalaking sugat sa kanyang katawan bago siya muling nasugatan. Flush! Ang Ancient God Gold Fury ay samuka ng ilang subo ng dugo, bumagsak ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, at hindi na niya kayang ipagtanggol ang mga pag-atake ni Francis. Boom! Bang! Isang palad ang nagpadala ng Ancient God Gold Fury na lumipad palabas ng stage. Isang sinaunang Diyos ng naglalagablab na lahi ng ginto. Hindi siya malaking bagay. Ako lang ay sapat na para walisin ang iba sa inyo. Malayang inilagay ni Francis ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mapaglarong ngumiti sa mga natitirang manlalaban ng Blazing Gold Race. Ang mga salitang ito ay halos kaparehong mga salita na nanggaling sa bibig ng Ancient God Gilded Gold pagkatapos niyang talunin ang Ancient God Ice Origin. Ibinabalik na sila ngayon ni Francis sa Blazing Gold Race. 1286.
Isang sinaunang Diyos ng naglalagablab na lahi ng ginto. Hindi siya malaking bagay. Ako lang ay sapat na para walisin ang iba sa inyo. Malayang inilagay ni Francis ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mapaglarong ngumiti sa mga natitirang manlalaban ng Blazing Gold Race. Ang nagpapagaling na Ancient God Gilded Gold ay agad na napangiti sa mga salitang ito, isang malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Sinabi niya ang parehong mga salita sa mga manlalaban ng spiritual race pagkatapos talunin ang Ancient God Ice Origin, at ngayon, ibinabalik ni Francis ang mga salitang ito sa kanya. Nanalo siya. Tinalo niya ang Ancient God Gold Fury. Agad na naghiyawan ang mga disipulo ng lahing espiritual. Kahit na hindi nila personal na kilala si Francis, isa pa rin siyang disipulo ng spiritual race. Sa pamamagitan ng pagkatalo sa mga kalaban nito, nanalo siya ng kaluwalhatian at karangalan para sa espiritual na lahi. Malaki ang posibilidad na maligtas ni Francis ang sitwasyong ito at manalo ng bahagi ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat para sa spiritual race. Bukod dito, sinabi ng Fourth Elder kanina na, kung ang espiritual na lahi ay makakakuha ng 10% ng ugat, ang lahat ng mga manlalaban ng espiritual na lahi ay makakatanggap ng 10,000 puntos ng kontribusyon, kaya lahat sila ay lubos na umaasa na si Francis ay patuloy na manalo. Talagang nanalo siya. Napatulala ang Ancient God Ice Origin, ang mukha niya ay may halong inggit at panlulumo. Kung matatalo ni Francis ang Ancient God Gold Fury, nangangahulugan ito na ang lakas ni Francis ay katulad ng sa kanya. Gaano kalakas? Siya ay hindi mukhang isang taong kamakailan lamang ay naging isang sinaunang Diyos sa lahat. Ang ikaapat na elder sa loob-loob na ungol, isang malalim na tingin sa kanyang mga mata. Biglang naalala ng ikaapat na elder kung paano tinanggihan ni Francis ang imbitasyon ng third elder na maging kanyang disipulo. Hindi kaya may master na siya. Ang ideyang ito ay biglang lumukso sa isipan ng ikaapat na elder. Ito lamang ang makapagpaliwanag kung bakit tumanggi si Francis na maging disipulo ng isang kalahating hakbang na Panginoong Diyos. Ito lamang ang makapagpapaliwanag kung bakit si Francis ay naging isang sinaunang Diyos at napakalakas. Bilang karagdagan, sa lalong madaling panahon pagkatapos makapasok sa Heavenly Divine Realm, si Francis ay lihim na umalis sa spiritual race. Dapat ay pumunta siya upang makita ang kanyang misteryosong amo. Sa tulong ng kanyang master, nakapasok siya sa antas ng sinaunang Diyos at pinatatag ang kanyang antas ng paglilinang. Habang pinag-iisipan niya ito, mas nakumbinsi ang ikaapat na elder. Ang platform ng Blazing Gold Race ay mas tahimik. Paano ito nangyari? Natalo ang Ancient God Gold Fury. Ang mga disipulo ng Blazing Gold Race ay nabigla pa rin. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Blazing Gold Race ay lahat ay may masamang hitsura. Dapat ay matagumpay na naduraj ng Blazing Gold Race ang spiritual race sa ilalim ng paa, ngunit si Francis ay lumabas ng wala kung saan at tinalo ang Ancient God Gold Fury. Kahit na manalo ang Blazing Gold Race sa huli, ang dagok sa moral ng spiritual race ay lubos na mababawasan. Ang batang ito ay hindi maaaring iwanang buhay. Isang pahiwatig ng halos hindi mahahalata na layunin ng pagpatay ang lumitaw sa kaibuturan ng mga mata ni Elder Jean. Ang sinaunang Diyos Gold Fury ay natalo. Sino ang dapat na susunod? Masayang nag-scan si Francis sa Blazing Gold Race. Anak, huwag kang masyadong maangas. Kung hindi lang ako nasaktan at napagod, natalo ka na sa akin. Ang sinaunang Diyos na gininto ang ginto ay umungal. Kung gayon, maglakas loob ka bang umakyat ngayon? Pang-aasar ni Francis. Ikaw. Nanginginig sa galit ang katawan ng sinaunang Diyos Gilded Gold. Ngunit sa sandaling ito, talagang hindi siya makaakyat. Kahit na marami pa siyang barahan na laruin, malaki pa rin ang posibilidad na matalo siya kay Francis. Kailangan pa ng Ancient God Gilded Gold ng oras para makabawi. Umakyat ka na at bumili ng oras. At subukan mo rin siyang pagodin. Ang upper echelon ng Blazing Gold Race ay nagmensahe sa mga natitirang mandirigma. Tinalo ni Francis ang Ancient God Gold Fury, ngunit mayroon pa ring 6 na manlalaban ang Blazing Gold Race. Manam, malamang marami siyang naubos para talunin ang Ancient God Gold Fury.
Aantalahin natin siya para magkaroon ng sapat na oras ang sinaunang Diyos na ginintuan ng ginto para makabawi. Ang iba pang mga mandirigma ng Blazing Gold Race ay sumang-ayon sa planong ito. Kung gusto mong magpahinga, pagkatapos ay hahayaan kitang magpahinga. Hayaan muna natin ang mga tunay na Diyos ng naglalagablab na gintong lahi. Bahagyang ngumiti si Francis. Kahit na hinamon niya ang Ancient God Gilded Gold, tatanggihan siya. Bukod pa rito, kung natalo niya kaagad ang Ancient God Gilded Gold at naging dahilan upang pumayag ang Blazing Gold Race, hindi na siya makakakuha ng anumang kontribusyon na puntos. Kaya, bago niya pangalagaan ang Ancient God Gilded Gold, wawakasan niya ang maliliit na insektong ito. Ipadala muna ang pinakamalakas na tunay na Diyos. Umalangaw-ngaw ang boses ni Elder Jean sa isipan ng 5 tunay na Diyos. Ang Blazing Gold Race ay natalo na ng 4 na laban. Kung natalo pa sila ng 2, bababa ang kanilang mga numero sa ibaba ng 5, at ang Spiritual Race ay makakakuha ng 10% ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat. Kaya, kung magpadala muna sila ng pinakamalakas na True God, makakabili sila ng mas maraming oras para sa Ancient God Gilded Gold. Nagpalitan ng tingin ang mga tunay na Diyos sa isa't isa, pagkatapos ay humakbang pasulong ang isang nakaitim na binata. Whoosh! Tumalon siya sa entablado at same time na tumingin kay Francis. Sa sandaling umakyat ang kabataan sa entablado, sinugod siya ni Francis. Boom! Ang kabataang nakaitim na nakadamit ay ganap na nag-activate ng kanyang bloodline, gumamit ng mga lihim na kasanayan sa pagtatanggol, at hinawakan ang kanyang banal na sandata, agad na kumuha ng defensive na paninindigan. Ang kanyang misyon ay bumili ng oras para sa Ancient God Gilded Gold at maubos si Francis. Ngunit hindi hinayaan ni Francis na makuha ng Blazing Gold Race ang gusto nito. Kung ang labanan ay nagpatuloy ng masyadong mahaba, ang Ancient God Gilded Gold ay magkakaroon ng oras para makabawi, at si Francis ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na talunin muna ang iba. Bilang karagdagan, si Francis ay nakipaglaban pa lamang ng isang matinding labanan sa Ancient God Gold Fury at kailangan pa ring harapin ang marami pang True Gods pati na rin ang Ancient God Gilded Gold. Talagang kailangan niyang i-conserve ang kanyang lakas. Dahil ito ang kaso, gagamitin ni Francis ang ilan sa kanyang mga espesyal na pakulo para mabilis na maipadala ang kanyang mga kalaban. Bees. Ang mata ni Francis na parang pangarap na pilak ay unti-unting lumingon. Isang maraming kulay na sinag ng liwanag ang bumaril, nakasisilaw at napakarilag. Hindi maganda. Ay bloodline technique. Agad na itinoon ng binata na nakaitim ang lahat ng kanyang atensyon. Kailangan niyang maging maingat sa parehong illusory eye bloodline technique ni Francis at spatial eye bloodline technique ni Francis. Gayunpaman, ang kanyang rank 6 True God Soul Intent, kahit handa na, ay hindi pa rin umabot sa gawain. Bukod dito, ang God Eye ni Francis ay nakaranas ng malaking pagbabago noong siya ay papasok sa Heavenly Divine Realm. Ang kaliwang mata niya ay nasa quasi-God Eye level na. Boom! Binalot ng bola ng panaginip na ambon ang kabataang nakasuot ng itim. Ang ambon na ito ay mabilis na napalitan ng mga suso ng kumikinang na tubig, at ang nakasisilaw na mga arko ng kidlat ay naglakbay sa tubig na ito. Water Lightning Illusion Prison. Sa matagumpay na paggamit ng eye bloodline technique, tumigil ang kaliwang mata ni Francis. Ang Water Lightning Illusion Prison ay isang bagong eye bloodline technique na binuo ni Francis. Pinagsama nito ang illusion intent sa water intent at naglalaman ng parehong pisikal at mental na enerhiya. Ang isang kalaban na nakakulong sa loob ay magiging imposibleng makatakas. Ang kabataang nakasuot ng itim na damit ay nakulong sa isang bilangguan ng asul na kidlat. Nagtataka ang kanyang ekspresyon habang sinusubukang kumawala, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang bunga. Swish! Kumurap si Francis sa kanyang tagiliran, binago ang kanyang 5 elements divine power sa water divine power, at tinamaan ang kanyang palad. Isang palad ng liwanag na nilagyan ng water intent ang tumama sa water lightning illusion prison, na sumisipsip ng enerhiya nito at humampas sa kabataang nakaitim na nakadamit ng may mas matinding puwersa. Boom! Bang! Bumagsak! Ang kabataang nakaitim na damit ay walang oras upang ipagtanggol ang sarili.
Lumapag siya ng mahigit 10,000 talampakan ang layo kung saan siya ay nagsuka ng dugo. Ang bawat miyembro ng Blazing Gold Race ay agad na naging madilim, at ang mga manlalaban ay naging medyo natatakot. Ano lang ang mata na iyon? Napakalakas. At ang kanyang kahusayan sa mga diskarte sa I-Bloodline ay nasa napakataas ding antas. Ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay nag-usap sa isa't isa sa pag-asang makahanap ng countermeasure. Masyadong mabilis na natalo ang nakaitim na kabataan. Halos hindi na siya makabili ng anumang oras, kaya kailangan pa nilang magpadala ng iba. Mabuti, panibagong tagumpay. Naghiyawan ng mga miyembro ng spiritual race. Natalo na ngayon ni Francis ang 2 tao. Kung matalo niya ang isa pa, ang spiritual race ay makakakuha ng 10% ng Orvane, at lahat ng kalahok na manlalaban ay makakakuha ng 10,000 kontribusyon na puntos. Ngunit nakikita na ngayon ng espiritual na lahi ang lakas ni Francis. Nagkaroon ng pagkakataong makakuha ng higit sa 10%. Ang enerhiya na ito. Ang lakas ng isang mata ng Diyos. Sa platform ng Life Sacred Land, naging seryoso ang ilang taong may Eye of Life. Imposible. Ang lahat ng I-Bloodlines ng mundo ay nagmula sa 8 Great God Eyes, ngunit ang kanyang mata ay tila wala sa alinman sa mga ito. At ano ang nangyayari sa enerhiya ng God Eye na ito? Nag-isip ang kulubot na elder mula sa Life Sacred Land. Sa sandaling ito, ang nagninangas na babae ng Blazing Gold Race ay umakyat sa entablado. Kapansin-pansin, mayroon siyang 3 divine artifact na nagpoprotekta sa kaluluwa sa kanya. Sabi ko noon, sapat na akong mag-isa para walisin ang bawat miyembro ng Blazing Gold Race. Kahit anong pasok mo, matatalo pa rin kayong lahat. Diretso ang tingin ni Francis sa nagninangas na babae. Ang mga tao ng espiritual na lahi ay medyo nagulat. Naniniwala sila sa orihinal na pinagtatawanan lang ni Francis ang Blazing Gold Race, ngunit malinaw na sinasabi ni Francis na nilayon niyang matupad ang kanyang claim. Kahit sino ay maaaring magsalita ng malaki. Ang maapoy na babae ay may medyo irritable na ugali. Bukod dito, siya ay dumating na napakahandang-handa. Swish! Hindi na nagsalita pa si Francis, kumurap at nagpakawala ng napakalaking daloy ng divine energy. Agad na ginamit ng maapoy na babae ang lahat ng paraan na mayroon siya para maingat na labanan si Francis. 5 elemento ng Tribulation Lightning Palm. Si Francis ay umatake ng buong lakas. Napakalakas. Kahit hindi siya gumamit ng I-Bloodline techniques, hindi pa rin ako makakatagal. Bahagyang nalungkot ang nag-aapoy na babae. Ang mga pag-atake ni Francis ay naglalaman ng Wind Lightning Intent, 5 Elements Intent, at kahit minsan ay Space Intent. Ang nag-aapoy na babae ay walang paraan upang lumaban. Pagkatapos ng 10 galaw, pinalipad siya mula sa entablado. 3 round. Nanalo na tayo ng 3 round. Ang mga miyembro ng espiritual na lahi ay tuwang-tuwa. Ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay lahat ay nalulumbay at walang magawang mga ekspresyon. Maaari lamang silang magpadala ng mas maraming True Gods para bumili ng mas maraming oras para sa Ancient God Gilded Gold. Gayunpaman, lahat ng mga taong ito ay mas mahina kaysa sa unang dalawa at sadyang walang lakas na makipaglaban kay Francis. Kung hindi sila nilagyan ng napakaraming divine artifact na nagpoprotekta sa kaluluwa, halos matatalo sila kaagad ni Francis. Sa huli, natalo ang lahat ng True God na disipulo ng Blazing Gold Race. Si Francis ay nanalo na ngayon ng 6 na sunod-sunod na laban. Lahat ng mga nanunood sa paligid ng fighting platform ay medyo nataranta. Walang inaasahan na magiging ganito ang laban sa pagsusugal. Nauna rito, tinalo ng sinaunang Diyos na Gilded Gold ng Blazing Gold Race ang 7 magkakasunod na miyembro ng Spiritual Race. Di nagtagal, inihayag ni Francis ng espiritual na lahi ang kanyang tunay na antas ng kapangyarihan at natalo ang 6 na miyembro ng Blazing Gold Race na magkakasunod. Hindi talaga ako makapaniwala. To think na magiging napakalakas ni Francis. Talagang natalo niya ang 6 na sunod-sunod na tao. Makukuha na ng spiritual race ang 40% ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat. Ang mga miyembro ng espiritual na lahi ay labis na nasasabik.
Si Francis ay nag-iisang iniligtas ang espiritual na lahi mula sa kaawa-awang sitwasyon nito. Kahit na matalo si Francis nitong huling laban, walang magrereklamo. Pumalakpak. Umakyat na sa entablado ang Ancient God Gilded Gold, ang kanyang mukha ay ganid at ang kanyang mga mata ay walang awa. Francis, itatadyakan kita sa ilalim ng aking mga paa. Ang sinaunang Diyos na gininto ang ginto ay umungal. Sa orihinal, siya ang dapat na pinaka-nakakasilaw na individual sa laban na ito sa pagsusugal, na dinudurog ang espiritual na lahi upang manalo ng kaluwalhatian at karangalan para sa Blazing Gold Race. Gayunpaman, sinira ni Francis ang lahat. Upang mabigyan ng sapat na panahon ang Ancient God Gilded Gold para makabawi, napilitan ang Blazing Gold Race na ipadala ang lahat ng kanilang True God disciples. Walang sino mang umasa na magiging napakabagsik ni Francis, na tinatalo ang mga taong ito ng napakabilis ng kidlat. Ngunit gaano man kagalit ang Blazing Gold Race, wala itong magagawa tungkol dito. Sa kabutihang palad, ang Ancient God Gilded Gold ay natapos na sa pagbawi. Ang mga tao ng Blazing Gold Race ay nagtitiwala na ang Ancient God Gilded Gold ay mananalo sa huling labanan. Ang naglalagablab na Gold Race ay lalabas na mananalo sa laban na ito sa pagsusugal. 1287. Ito na ang huling laban ng sugal na laban sa pagitan ng dalawang karera. Siguro kung sinong tao ang magwawali sa mga manlalaban mula sa kabilang lahi. Parehong sinabi ng Ancient God Gilded Gold at Francis na wawakasan nila ang natitirang mga manlalaban ng kalabang koponan. Sa huli, nag-away ang dalawa. Sa huli, isang tao lang ang magpapatunay sa kanilang sarili na tama. Si Francis ay lumaban ng 6 na sunod-sunod na laban at wala pang oras para magpahinga habang ang Ancient God Gilded Gold ay halos ganap na nakabawi. Ang agwat sa pagitan ng dalawa ay kitang-kita. Bukod dito, hindi ko nakita si Francis na kumuha ng banal na sandata sa alinman sa mga laban na iyon. Malamang na wala siyang sariling divine weapon habang ang Ancient God Gilded Gold ay may mataas na kalidad na divine weapon. Nang magsisimula na ang huling labanan, hindi naiwasang mag-isip ang mga manunood. Walang sino man ang optimistiko tungkol sa mga pagkakataon ni Francis, ngunit ang paghatol na ito ay isang suportado ng mabuting pangangatwiran. Francis, huwag kang ma-pressure. Ang Spiritual Race 4th Elder ay nagmamadaling nagmensahe kay Francis. Si Francis ay lumaban ng 6 na sunod-sunod na laban ng hindi nagpapahinga. Siya ay tiyak na matatalo sa huling labanan na ito, ngunit ang espiritual na lahi ay wala nang pakialam tungkol doon. Pagkatapos ng lahat, ang Spiritual Race ay ganap na matatalo sa Blazing Gold Race kung wala siya, hindi man lang nakakakuha ng 10% ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat. Nagawa ni Francis na iligtas ang sitwasyon, binabaligtad ang tubig upang ang espiritual na lahi ay makakuha ng 40% ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat. Elder, huwag mong kalimutan na pumayag kang magbigay ng 500,000 kontribusyon na puntos. Seryosong sagot ni Francis. 500,000 puntos ng kontribusyon. Biglang naalala ng ika-4 na elder na bigla siyang pumayag sa kahilingang ito mula kay Francis. Hanggat kayang walisin ni Francis ang natitirang bahagi ng Blazing Gold Race, bibigyan niya siya ng 500,000 kontribusyon na puntos. Siyempre, pumayag lang ang ika-4 na elder para patahimikin si Francis. Naniniwala ba talaga siya na kaya niya ito? Ang ika-4 na elder ay nabigla. Kung hindi naniniwala si Francis na magagawa niya ito, bakit niya ito babanggitin bago lumaban sa huling labanang ito? Nagsimulang kumabog ang puso ng ika-4 na elder sa kanyang dibdib. Noong unang lumitaw ang Ancient God Gilded Gold, nawala na siya ng pag-asa na manalo ang Spiritual Race at nanalangin na lang na hindi ito masyadong matalo. Ngunit ngayon, mananalo kaya ang espiritual na lahi? Para sa ilang kadahilanan, natagpuan ng ika-4 na elder ang kanyang sarili na medyo nasa sabik. Ang iba pang mga disipulo ng espiritual na lahi ay nagsimulang maging excited. Tanging ang Ancient God Eyes Origin ang nakatayo na may madilim at malungkot na tingin. Ang laban sa pagsusugal na ito sa pagitan ng dalawang karera ang pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay. Boom! Sa entablado ng pakikipaglaban, nagsimulang maglaban sina Francis at Ancient God Gilded Gold.
Ang sinaunang Diyos na Gilded Gold ay humawak ng kanyang madilim na dilaw na palakol, ang kanyang buong katawan ay nababalot ng gintong apoy. Malawak at mabangis ang kanyang mga pag-atake habang humahampas sila kay Francis. Ginagamit ni Francis ang kanyang kalamangan sa bilis upang patuloy na umiwas habang inaatake ang mga mahihinang punto sa depensa ng Ancient God Gilded Gold. Ang Ancient God Gilded Gold at ang kanyang mataas na kalidad na banal na sandata ay maaaring maglunsad ng malalakas na pag-atake, ngunit napakahirap niyang saktan si Francis. Gayunpaman, ang kanyang mabigat na pisikal na katawan ay naging napakahirap para kay Francis na saktan din siya. Natalo at napatay na ni Francis ang isang rank 7 Ancient God, ngunit iyon ay dahil tinulungan siya ng Black Destruction Serpent Dragon at ng makapangyarihang defensive capabilities ng Spacetime Robe. Hindi matawag ni Francis ang Black Destruction Serpent Dragon, at tiyak na hindi niya maipakita ang Spacetime Robe dito, kaya hindi niya maaaring payagan ang Ancient God Gilded Gold na mapalapit sa kanya. Ikaw lang ba ang marunong umiwas? Tinuya ng sinaunang Diyos na ginintuan ng ginto. Matapos lumaban ng 6 na laban ng walang pahinga, bakit naisip ni Francis na kaya niya itong labanan? Ang sinaunang Diyos na Gilded Gold ay dumating na handa para sa labanang ito. Nakakabasag ng langit na slash. Inipon ng sinaunang Diyos na Gilded Gold ang kanyang kapangyarihan habang naghahanda siyang magpakawala ng isang malakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Ngayon na ang sandali. Ang mga mata ng sinaunang Diyos Gilded Gold ay sumabog sa liwanag. Sa sandaling gagamitin na ni Francis ang instant movement, naglabas ng Crystal Geomancy Plate ang Ancient God Gilded Gold. Nang i-activate niya ang Geomancy Plate, isang kakaibang spatial energy ang agad na nagsimulang mag-layer sa nakapalibot na espasyo. Isang divine artifact na nagsisiling sa espasyo. Bahagyang kumunat ang noo ni Francis habang ang dalawang gininto ang pakpak ay bumukas sa kanyang likuran at dinala siyang lumipad pabalik. Ipinagkatiwala ng Blazing Gold Race ang lahat sa Ancient God Gilded Gold. Talagang sinuri nila ang estilo ng pakikipaglaban ni Francis at nakabuo ng mga pamamaraan para kontrahin ito. Halimbawa, ang itim na singsing sa daliri ng Ancient God Gilded Gold ay isang divine rank high-quality defensive soul artifact. Maliban doon, natural na nag-isip ng paraan ang Blazing Gold Race para kontrahin ang space intent ni Francis. Kaboom! Ang sinaunang Diyos na Gilded Gold ay nagpakawala ng gintong palakol ng apoy, ngunit nagawang iwasan ito ni Francis. Napakatalino mo para mag-ingat laban dito. Ang biglaang paggamit ng Ancient God Gilded Gold ng isang space ceiling na divine artifact ay hindi nagbigay sa kanya ng isang sorpresang tagumpay, ngunit wala siyang pakialam. Sa kanyang pananaw, tiyak na matatalo si Francis matapos labanan ng 6 na sunod-sunod na laban. Ang mga bagay na ibinigay sa kanya ng Blazing Gold Race ay sobra-sobra lang. Gaano kadelikado? Ang mga disipulo ng espiritual na lahi ay pinawisan sa lugar ni Francis. Ang Ancient God Gilded Gold ay may napakaraming divine artifact sa kanya, ngunit si Francis. Ang isang matataas na echelon elder ay nananangis. Kung alam nila kung ano ang mangyayari, naghanda sana sila ng ilang divine artifact para kay Francis. Kung si Francis ay may isang dekalidad na nakakasakit na banal na artifact, ang kahihinatnin ay magiging mas mataas sa hangin. Ang mga mandirigma ng espiritual na lahi ay nakaramdam ng galit sa lugar ni Francis. Ang isang angkop na mataas na kalidad na nakakasakit na banal na artifact ay magpapalaki sa kapangyarihan ng pag-atake ng sinaunang Diyos ng hindi bababa sa 40%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng isang banal na artifact at hindi pagkakaroon nito ay talagang napakalaki. Ang katotohanan kaya pa nga ni Francis na makipaglaban sa Ancient God Gilded Gold ng walang dekalidad na divine artifact ay talagang nakakagulat. Sa kabilang dulo, nadama ng mga miyembro ng upper echelon ng Blazing Gold Race na ang tagumpay ay nasa kanilang kamay. Swish! Ginamit ni Francis ang kanyang Metal Lightning Radiance Wings upang lumipad sa entablado ng pakikipaglaban sa isang gintong bahid ng liwanag. 5 Elements Tribulation Lightning Palm. Wind Lightning Eye Flame. Naghanap si Francis ng mga gaps para magamit ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban at mga diskarte sa Eye Bloodline. Boom! Bang!
Ang dark yellow na palakol ng Ancient God Gilded Gold ay nagpaputok ng alon ng gintong apoy na dumurog sa 5 kulay na palad ng kidlat na pinaputok ni Francis. His Ancient God Gilded Gold ay sumirit habang dinadama niya ang sakit sa kanyang kaluluwa. Kinailangan niyang huminto ng ilang sandali bago ay renew ang kanyang pag-atake kay Francis. Naiintindihan ko. Ang mga mata ni Francis ay kumislap ng matalim na liwanag. Ngayon lang niya napansin na, nang gumamit siya ng Soul Eye Bloodline technique sa Ancient God Gilded Gold, ang kapangyarihang inilabas ng singsing sa daliri ng Ancient God Gilded Gold ay hindi pa umabot sa antas ng isang dekalidad na divine artifact. Ito ay tiyak na dahil ang banal na artifact na ito ay ipinahiram sa Ancient God Gilded Gold sa mismong lugar ng upper echelon ng Blazing Gold race. Hindi madaling gawain na pinuhin ang isang dekalidad na banal na artifact. Ang isang defensive soul na banal na artifact na hindi pa ganap na pino ay hindi maipakita ang buong lakas nito. Nangangahulugan ito na ang mga diskarte sa eye bloodline ng soul ni Francis ay mayroon pa ring napakalakas na epekto. Water Lightning Illusion Prison. Ang mata ni Francis na parang pangarap na pilak ay unti-unting lumingon. Isang maraming kulay na sinag ng liwanag ang bumaril, nakasisilaw at napakarilag. Boom! Isang bola ng panaginip na ambon ang bumalot sa paligid ng Ancient God Gilded Gold at dahan-daang nagsimulang bumalot sa kanya. Ang panaginip na ambon na ito ay naging isang bilangguan ng asol na tubig na nakakulong sa kanya. Matapos ilabas ang eye bloodline technique na ito, sinimulan ni Francis ang isang malakas na pag-atake, pinaputok ang palad pagkatapos ng palad ng asol na kidlat. Kakrak! Nang maramdaman na may nalalapit na panganib, gumamit ang Ancient God Gilded Gold ng isang secret defensive technique. Isang gintong halo ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan, ang ibabaw nito ay may nakasulat na matingkad na gininto ang runes ng apoy. Kasabay nito, itinaas ng Ancient God Gilded Gold ang kanyang mataas na kalidad na divine artifact. Boom! Bang! Bumagsak! Ang sinaunang Diyos na Gilded Gold ay napaatras ng medyo malayo bago tuluyang huminto. Hindi ko akalain na makakapagpakita ka pa rin ng ganitong uri ng lakas pagkatapos makipaglaban ng 6 na sunod-sunod na laban. Isang bakas ng pagkagulat ang makikita sa mukha ni Ancient God Gilded Gold. Ang kanyang ekspresyon ay biglang naging malamig at malupit habang ang isang malungkot na aura ay nagsimulang tumaas mula sa kanyang katawan. Gagamitin ba niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan ngayon? Ungol ni Francis. Sa pagiging isang sinaunang Diyos sa isang hakbang, napatunayan na ni Francis na mayroon siyang abnormal na reserba at potensyal. Bagamat medyo nabuwisan niya ang kanyang sarili sa mga nakaraang laban, hindi niya masyadong naubos ang kanyang lakas. Lumabas ng palakol na lumalindol sa langit. Ang sinaunang Diyos na Gilded Gold ay umungal, ang napakalaking imahe ng isang palakol na lumilitaw sa ibabaw ng kanyang batong palakol. Sa pagyabong ng kanyang palakol, isang napakalaking slash ng enerhiya na gawa sa gintong apoy ang lumipad sa hangin. Umakyat ito sa halos kalahati ng entablado, naiwan si Francis na walang matatakbuhan. Haha, ang Ancient God Gilded Gold ay sa wakas ay nagiging seryoso na. Dahil iyon ang kaso, si Francis ay tapos na. Ang mga upper echelon na miyembro ng Blazing Gold race ay nagbigay ng masasamang ngiti. Pakiramdam ng mga manunood sa paligid ng entablado ay malapit nang matapos ang laban. Ang napakalaking energy slash ay malapit nang tumama kay Francis. Pagkawatak-watek ng mata ng Diyos. Lihim na inactivate ni Francis ang kanyang God Eye at naglock sa isang partikular na bahagi ng pag-atake. Lumitaw ang panaginip na ambon mula sa kanyang kaliwang mata. Biglang lumitaw ang isang puwang sa slash ng enerhiya. Thwish! Ang napakalaking pag-atake ay dumaan, ngunit si Francis ay nakatayo sa puwang at lumabas na ganap na hindi nasaktan. Ano nga'y bloodline technique iyon? Naramdaman ng Ancient God Gilded Gold si Francis na ginagamit ang mga kakayahan ng kanyang mata, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang ginawa nito. Tribulation Lightning Eye Slash. Agad na gumamit si Francis ng eye bloodline technique. Whoosh! Isang talim ng puting kidlat ang tumama sa katawan ni Ancient God Gilded Gold. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang mga mata ng sinaunang Diyos Gilded Gold ay naging mabagsik at galit na galit.
Naiwasan niya ang isang nakamamatay na suntok mula sa I-bloodline technique na ito, ngunit medyo nasugatan pa rin siya. Bees. Isang nakakasilaw na gintong liwanag ang lumabas sa katawan ng Ancient God Gilded Gold habang ang aura ng destruction intent ay nagsimulang kumalat sa hangin. Layunin ng pagsira. Mag-ingat. Ang mga miyembro ng espiritual na lahi ay tumawag sa alarma. Sa kabilang panig, ang Blazing Gold Race ay puro mapang-akit na ngiti. Tapos na. Ang hitsura sa mukha ng lahat ay tila nagpapahiwatig na ito ay eksakto kung paano nila naisip na matatapos ang laban. Ang mataas na kalidad na banal na sandata ng Ancient God Gilded Gold at ang kanyang malakas na destruction intent ay nangangahulugan na ang pagkatalo ni Francis ay tiyak. Ngunit si Francis ay hindi masyadong nataranta. Sa kabaligtaran, siya ay medyo nasasabik. Hinihintay kong gamitin mo ang kapangyarihang ito. Isang tusong ngiti ang ipinakita ni Francis. God Eye Duplication. Nakatuon ang kaliwang mata ni Francis sa destruction energy sa paligid ng katawan ng Ancient God Gilded Gold, at isang malakas na stream ng eye intent ang bumaril pasulong. Mabilis na nagtagumpay si Francis sa pagdoble ng enerhiya na ito. Kasabay nito, isang Tribulation Lightning Eye Bloodline technique ang namumuo sa kanyang kaliwang mata. Mamatay ka, Francis. Ang sinaunang Diyos Gilded Gold ay umungal, ang magkabilang kamay ay nakahawak sa kanyang higanteng palakol habang naghahanda siyang tapusin ang laban na ito sa isang hampas. Kaboom! Ang batong palakol sa kanyang mga kamay ay nagsimulang tumugtog ng mga alon ng nanginginig sa langit na enerhiya ng pagkasira. God Eye Duplication. Tribulation Lightning Eye Flame. Si Francis ang unang kumilos, pinaputok ang kanyang makapangyarihang eye bloodline technique. Kinuha niya ang destruction energy na nadobol niya mula sa Ancient God Gilded Gold at pinagsama ito sa kanyang Tribulation Lightning Eye Flame. Ang Tribulation Lightning Eye Flame na ito ay nagtataglay ng kapangyarihan tulad ng dati. Boom! Hiss! Isang nakasisilaw na apoy ng kidlat ang biglang bumaba sa ulo ng sinaunang Diyos na ginintoan ng ginto. Bago pa man bumaba ang nakakatakot na mapangwasak na enerhiya ng kaluluwa, naramdaman ng sinaunang Diyos na Gilded Gold ang kanyang puso sa takot. Nagmamadaling sinubukan ng Ancient God Gilded Gold na i-activate ang Defensive Soul Divine Artifact sa kanyang daliri. Bees. Ang mga alon ng itim na liwanag ay bumalot sa kanyang kaluluwa. Sa halos parehong oras. Kakrak. Ang Tribulation Lightning Eye Flame ay lumakas sa pamamagitan ng pagsasama sa God Eye Duplication ng ipinagbabawal na destruction energy na iyon ay sumabog sa kanyang kaluluwa, na agad na naging sanhi ng madilim at pagkabasag ng mga itim na alon. 1288. Anong nangyari? Ano ang nangyari sa sinaunang Diyos na ginintoan ng ginto? Ang sinaunang Diyos na Gilded Gold ay malapit nang magpakawala ng isang malakas na pag-atake laban kay Francis at talunin siya, ngunit pagkatapos ay nagsimulang maglaho ang kanyang enerhiya. Kasabay nito, isang mapangwasak na enerhiya ng kaluluwa ang biglang bumaba sa Ancient God Gilded Gold. Nang maramdaman ang enerhiyang ito, naramdaman ng lahat na nanginginig ang kanilang mga kaluluwa. Kakrak! Isang nakakasilaw na apoy ng liwanag ang bumalot sa madilim na saplot ng proteksyon ng kaluluwa ng sinaunang Diyos Gilded Gold at pinawi ito. Pagkatapos ng lahat, ang Ancient God Gilded Gold ay hindi pa lubusang napino ang dekalidad na divine artifact na nagpoprotekta sa kaluluwa, na nagresulta sa isang malaking pagbaba sa mga katangian ng pagtatanggol nito. Kasabay nito, ang malungkot na sigaw ng sinaunang Diyos Gilded Gold ay maririnig sa libu-libong li. Nalukot ang mukha niya habang nakayuko sa lupa, patuloy na nanginginig ang katawan. Hindi maiwasang manginig ang mga manunood sa tanawing ito. Nararamdaman nilang lahat ang kapangyarihan ng kidlat ng soul na iyon, at ang sikretong pamamaraan na ginamit ng sinaunang Diyos Gilded Gold para protektahan ang kanyang kaluluwa ay agad na nabasag. Mahirap isipin ang kakilakilabot na pinsalang idinulot sa kaluluwa ni Ancient God Gilded Gold. Habang nagsimulang humina ang mga hiyawan ng Ancient God Gilded Gold, naramdaman nilang humihina ng humihina ang kanyang kaluluwa hanggang sa halos malapit na itong maglaho. Biglang huminto sa pagpupumiglas ang sinaunang Diyos na ginintoan ng ginto. Gayunpaman, bagaman mahina ang kanyang aura, hindi siya patay.
Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sumabog ang mga tao. Natalo ang sinaunang Diyos na ginintuan ng ginto. Anong nangyari ngayon lang? Ang pag-unlad na ito ay nagdulot ng pagkagulat sa lahat. Hindi man lang naunawaan ng maraming tao kung paano natalo ang sinaunang Diyos na ginintuan ng ginto. Nanalo siya. Langit, talagang nanalo si Francis. Pagkaraan ng ilang sandali sa pagkatulala, ang mga miyembro ng espiritual na lahi ay napabulala sa gulat. Ang lahat ng ito ay parang panaginip sa kanila. Ang una ay tiyak na pagkatalo ay unti-unting naging isang kalamangan at, sa huli, tagumpay. Maging ang pinakamataas na echelon ng espiritual na lahi ay may matigas na mukha, sa sobrang tuwa ay hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Sa kabaligtaran, ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay may napakalungkot na mukha. Ang nagninangas na pisikal na enerhiya ay tumataas sa kalangitan. Naniwala silang lahat na, kapag ginamit ng Ancient God Gilded Gold ang kanyang trump card, tiyak na matatalo si Francis. Walang sino man ang nag-asa ng isang napakalaking pagbaligtad sa napakahalagang sandali. Sa ilang sandali lamang, natalo ang sinaunang Diyos na ginintuan ng ginto. Nagtataka pa nga sila kung isa itong ilusyon. Walang sino man sa kanila ang makatanggap ng resultang ito. Junior, sinubukan mo talagang patayin siya. Kahit na ang napakalakas na pag-atake ng kaluluwa ay hindi pumatay sa sinaunang Diyos na gininto ang ginto, magdudulot pa rin ito ng napakalaking sugat sa kanyang kaluluwa na hindi na mapapagaling kailanman. Tumahol si Elder Jean ng Blazing Gold Race, nanginginig ang langit habang nagpadala siya ng nakakapasong enerhiya na gumagapang sa fighting stage. Agad na naramdaman ni Francis na parang bumabagsak ang langit, ang pressure sa kanya ay naging dahilan upang hindi siya makahinga. Ang nakakapaso at nagninangas na enerhiya ay unti-unting lumalabas patungo sa kanya, na nagparamdam sa kanya na siya ay nahuhulog sa isang malaimpyernong mundo ng lava. Ang kanyang katawan at kaluluwa ay tila nag-aalab. Ang Blazing Gold Race ay talagang walang alam sa kahihiyan. Ang pinakamataas na sinaunang Diyos ng mas matandang henerasyon ay talagang nakikialam sa isang labanan sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa ibabaw ng entablado ang tinig ng Spiritual Race Fourth Elder. Isang mabigat na layunin ang bumaba sa paligid ni Francis, agad na pinaalis ang discomfort na naramdaman niya. Wala akong ginawang ganoon. Kinu-question ko lang ang iyong alagad ng espiritual na lahing kung bakit siya naging walang awa. Matapang na pahayag ni Elder Jean. Mababa ang kakayahan ni Gilded Gold. Ano pa ang masasabi? Kung talagang walang awa si Francis, hindi siya mag-iiwan ng kahit na sinong nakaligtas sa kanyang pakikipaglaban sa True Gods of the Blazing Gold Race. Malamig na sambit ng ika-4 na elder, na may malalim na paghamak sa kanyang boses. Walang masabi ang Blazing Gold Race bilang tugon. Tama na. Tapos na ang laban sa pagsusugal. Ang espiritual na lahi ay nanalo. Sa sandaling ito, nagsalita ang kulubat na elder ng Life Sacred Land, isang malungkot na tingin sa kanyang mukha. Agad na itinigil ng 25 star na paksayon ang kanilang pag-aaway. Whoosh! Napanood ng karamihan, umalis si Francis sa fighting stage at bumalik sa entablado ng Spiritual Race. Samantala, ang Ancient God Gilded Gold ay dinala sa entablado ng mga disipulo ng Blazing Gold Race. Francis, talagang kahanga-hanga ka. Utang na talaga namin sa iyo this time. Lahat ng miyembro ng Spiritual Race ay tinanggap si Francis ng may mga ngiti. Francis, nakapagbigay ka ng mahusay na serbisyo sa pagkakataong ito. Makukuha mo ang bawat isa sa 500,000 kontribusyon na puntos. Sabi ng ika-4 na elder na may kasamang masayang ngiti. Kung ikukumpara sa natamo ng espiritual na lahi, ang 500,000 puntos ng kontribusyon ay talagang wala sa lahat. Ang natitirang mga disipulo ng espiritual na lahi ay lahat ng naiinggit na sulyap kay Francis. Sa tagumpay na ito, ang karamihan sa mga disipulo ng espiritual na lahi ay lalabas lamang na may 10,000 puntos ng kontribusyon. Ang tunay na Diyos na si Yulong at ang maselang babae ay parehong natalo ang isang tao at nakakuha ng 30,000 puntos ng kontribusyon. Ngunit si Francis lamang ang nakakuha ng 500,000 puntos ng kontribusyon.
Ang napakalaking halaga ng kontribusyon ay hindi mabuo kahit sa mga dekada ng mga misyon. Gayunpaman, si Francis ay talagang karapat-dapat sa lahat ng ito. Kung bakit agad na natalo ni Francis ang Ancient God Gilded Gold, hindi ito masyadong nakakagulat sa ilang miyembro ng spiritual race. Naipakita na ni Francis ang ganitong uri ng bloodline technique noon sa spiritual race. Ang Heaven Crystal Fire Spirit na ugat ng rehiyong ito ay mahahati ayon sa mga patakarang napagpasyahan kanina. Ang laban sa pagsusugal sa pagitan ng dalawang karera ay natapos na. Malakas na inihayag ng kulubot na elder ng Life Sacred Land. Sa wakas ay nahulog ang kurtina sa laban sa pagsusugal. Ang laban sa pagsusugal ay lubhang kapanapanabik na may maraming mga hindi inaasahang pag-unlad. Ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay lahat ay nalungkot at nanlulumo sa kanilang mga mukha. Sa kanilang mga mandirigma, 7 ang natalo kay Francis, 2 sa kanila ay mga sinaunang Diyos. Ang mga manlalaban ng Blazing Gold Race ay walang mukha na makipagkita sa iba pang miyembro ng kanilang lahi. Nang matapos ang laban sa pagsusugal, ang iba pang mga paksayon na natipon dito ay nagsimulang dahan-daang maghiwa-hiwalay. Ang ilang mga paksayon na maaaring may magandang relasyon sa espiritual na lahi o napakalakas ay pumunta sa plataporma ng espiritual na lahi upang mag-alay ng kanilang pagbati. Bumisita din ang mga tao sa Life Sacred Land bilang mga organizer ng laban na ito. Ang mga aksyon ng Life Sacred Land ay lalong nagpalungkot sa Blazing Gold Race. Talagang nakakagulat ang performance ng spiritual race sa pagkakataong ito. Sinulyapan ng kulubot na elder si Francis bago nagsalita sa 4th elder. Sa oras na ito, pumunta si Walter sa tabi ni Francis. Francis, mabilis kang umuunlad. Medyo nahihiya si Walter sa kanyang kababaan. 1 taon na ang nakalilipas, nagawa pa rin niyang makipaglaban ng husto kay Francis. Ngunit ngayon, tinansya niya na mahihirapan siyang tanggapin ang kahit 5 suntok mula kay Francis. Ang God Eye Assembly ay gaganapin sa kalahating taon. May balak ka bang dumalo? Tanong ni Walter. God Eye Assembly. Si Francis ay may nalilitong hitsura sa kanyang mukha. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalan. Kasabay nito, siya ay nagtataka. May kinalaman ba ang pagpupulong na ito sa 8 Great God Eyes? Hindi mo alam. Nagulat si Walter sa kanya at nagsimulang dahan-daang magpaliwanag. Ang God Eye Assembly ay ginanap ng isang espesyal na paksayon ng Ancient Desolate Realm of Gods na kilala bilang God Eye Hall. Ang God Eye Hall ay isang nakatagong paksayon na kumalat sa buong Ancient Desolate Realm of Gods. Ang mga pangunahing gumagalaw ng paksayon na ito ay pawang mga inapo ng God Eye. Nagkaroon din ng alingaw-ngaw na ang pinuno ng God Eye Hall ay isang God Eye deity. Napatulala si Francis. Kung iyon talaga ang kaso, ang paksayon na ito ay katumbas ng isang God Realm Sacred Land. Ito ay isang napaka-espesyal na paksayon. Napakakaunting miyembro nito, at hindi kailanman kinakatawan ng mga miyembro ang kanilang sarili bilang bahagi ng paksayon. Hindi rin ito nakikipag-ugnayan sa ibang paksayon o nakikipaglaban para sa mga mapagkukunan. Kahit na sumali ka sa paksayon na ito, hindi ka makakatanggap ng anumang mga benepisyo o proteksyon. Bagamat tinawag itong paksayon, malayang gawin ng mga miyembro ng pangkat ang kanilang naisin. Ang ilan sa kanila ay miyembro pa nga ng ibang malalaking paksayon. Ipinagpatuloy ni Walter, ang tanging layunin ng God Eye Hall ay, sa ilang mga pagitan, magdaraos sila ng God Eye Assembly sa bawat zone. Bagamat tinawag itong God Eye Assembly, karamihan ay mga inapo lang ng God Eye ang lumahok dito. Ano ang mga prioridad ng God Eye Assembly? Agad na tanong ni Francis. Ang napakalakas at kakaibang paksayon ang tanging layunin ng pagdaraos ng God Eye Assemblies na ito, kaya tiyak na hindi normal ang mga pagtitipon na ito. Ang pangunahing layunin ng pagpupulong ay tipunin ang lahat ng mga inapo ng 8 Great God Eyes ng iisang zone. Iba't ibang aktibidad ang gaganapin. Trades, missions. Ngumiti si Walter. Napakakakaiba ng mata mo. Baka may mahanap ka pang sagot doon. Bukod dito, naabot na ng mata mo ang antas ng quasi-God Eye, pero mukhang hindi nito magagamit ang buong kapangyarihan nito.
Nakatuon si Walter sa kaliwang mata ni Francis. Ang mata ng buhay na ipinagmamalaki niya ay hindi maipaliwanag na manginig sa tuwing titingin siya sa kaliwang mata ni Francis. Nag-isip si Francis. Narinig na niya ang tungkol sa quasi-god eye na ito mula kay Walter noon. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Francis na ang kanyang pangunawa sa 8 Great God Eyes ay tunay na nakakaawa na maliit. Ang 8 Great God Eyes ay nagsama-sama sa isang lugar. Si Francis ay hindi maipaliwanag na nasa sabik. Ang aking mata ay hindi isang inapo ng alinman sa 8 Great God Eyes. Nag-alinlangan sandali si Francis bago ito tuluyang sinabi. Ang lahat ng mga mata ng universo ay nagmula sa 8 Great God Eyes. Noong nakaraan, pinapayagan lamang ng God Eye Assembly ang mga inapo ng 8 Great God Eyes na lumahok, ngunit kalaunan ay niluwagan nila ang kahilingan sa sinumang may eye bloodline, diretsyong sabi ni Walter. Makalipas ang kalahating taon, ang mga tao ng God Eye Hall ay gaganapin ang God Eye Assembly. Sa mga salitang ito, umalis si Walter kasama ang iba pang mga tao mula sa Life Sacred Land. Nandito lang ang Life Sacred Land para magsilbing saksi sa laban sa pagsusugal. Ngayong tapos na, natural na hindi na nila kailangang manatili. Maaari mong piliin na manatili dito o bumalik sa espiritual na lahi. Kung mananatili ka rito, responsable ka sa pagsisimula ng pagmimina ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat. Para dito, maaari kang makakuha ng karagdagang mga gantimpala, sabi ng ika-4 na elder sa mga disipulo. Gusto kong bumalik, diretsyong sabi ni Francis. Sa orihinal, pinaplano din ng Ancient God Eyes Origin na bumalik sa spiritual race, ngunit nagbago ang isip niya nang marinig niya ito. Sa huli, 3 tao lamang ang piniling bumalik sa espiritual na lahi. Ang 5th elder at ilang iba pang miyembro ng upper echelon ay sinamahan si Francis at ang iba pang 2 disipulo pabalik sa spiritual race. Agad na nagtipon ang 5th elder ng isang grupo ng mga peripheral na disciples at bumalik sa Heaven Crystal Fire Spirit na ugat para masimulan na nila itong pagmimina. Sa pagbabalik sa espiritual na lahi, inilihim ni Francis ang kanyang sarili. Marami siyang naintindihan mula sa magkasunod niyang mga laban. Bilang karagdagan, ang 500,000 puntos ng kontribusyon ay malamang na hindi pa naihatid. Pagkaraan ng 10 araw, lumabas si Francis at nagtungo sa spiritual hall ng spiritual race. Lumabas si Kuya Francis mula sa pag-iisa. Kapatid na Francis, magandang araw. Habang nasa daan, nakatagpo siya ng ilang pangunahing disipulo na lahat ay mainit na tumawag sa kanya. Ilang araw lang bago kumalat ang mga tagumpay ni Francis sa laban sa pagsusugal sa buong spiritual race. Natural na maganda ang pakikitungo nila kay Francis dahil nanalo siya ng kaluwalhatian at karangalan para sa espiritual na lahi. Kasabay nito, ang lahat ng mga alagad ay kailangang matakot sa kanyang kakilakilabot na kapangyarihan. Mabilis na nakarating si Francis sa All Spirit Hall. Sa sandaling dumating siya, isang elder ang lumabas mula sa All Spirit Hall. Sa wakas nandito ka na. Ang guardian elder na si Elder ay bahagyang ngumiti na para bang hinihintay niya si Francis sa lahat ng oras na ito. Manam, gusto kong makipagpalitan ng teknik, Mata Ray na sabi ni Francis. Agad na pumunta ang dalawa sa pinakamataas na palapag ng All Spirit Hall. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.